May init po ang sitwasyon ngayon sa Guatemala compound sa Makati City dahil sa nakatakdang demolition doon ngayong araw. Palaban kasi ang mga residente. Nagbarikada na sila para pigilan ang pagpasok ng demolition team. Mula sa lungsod ng Makati, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi Pia, nagkakabatuhan matapos ang mahigit 2 oras na negosasyon ito at standstill ganito ngayon lang umabot ng ganito ng tensyon na umula ng mga bote, mga basag-basag ngayon ng mga bubog itong nasa sa amin yung tinutungtungan. Ito may mahigit 100 nagkakabatuhan na naman. Mahigit 100 itong mga naka-blue na nakikita ninyo sa inyong screen ang mga demolition team laban naman sa may 236 na pamilya na nandyan sa Guatemala compound, Barangay Isidro at sakop ng Makati City. Kaninang ba't na alas 10 kasi kanina, Rafi Pia, ay sinubukan pa sa uling pagkakataon ni Makati City Police Chief Superintendent Jaime Santos na makipag-usap sa leader ng mga naninirahan dito, ngunit hindi rin sila nagkasundo at patuloy din ang kanilang girian nila sa dalawang magkabilang panig. Ayan, muli, nako, kung saan ang gagaling direksyon sapagkat yung demolition team nang babato na rin mula sa demolition team, mula sa mga residenteng nasa ibabaw ng kanilang mga bubungan. Umaga pa lang, Rafi, nakahanda na itong mga ito. Meron silang mga molotov bomb kung tawagin yung mga boteng sinisindihan, may mga mitsa at may nakaabang na sa kanilang mga bubungan. Kanina umaga pa lang, dahil nandito na tayo kanina, ang kanilang mga kababaihan ay abalang-abala sa paghahakot ng kanilang mga gamit, preparing nga for this is imminent kasi dahil itong kasong ito ng kanilang lupain dito ay pinaglabanan nila sa korte 2004 to 2009, pero natalo nga yung mga residente. Pagdating ng 2009 ay nagkaroon na ng court order for demolition. At ito'y 3 option yung binibigay sa mga residente rito, yung relocation sa Kalawan, Laguna na ayaw nilang tanggapin sapagkat wala raw silang kabuhayan doon, wala raw nakatayong bahay, wala raw kuryente, wala raw tubig. Yung second option, yung bigyan na lamang sila ng 24,000 na pesos na ayuda. At yung third option naman ay yung balik probinsya program. Lahat yan ay tinanggihan nila hanggang sa kanina ay ino-offer pa rin sa kanila yan sa mga residente bago pa pumutok yung batuhan na ito. Ngayon, pumutok lang yan sapagkat yung mga demolition team na merong mga plywood na shield ay umabante na. Yun ang naunahang abanteng ginawa nila sa umagang ito simula nung tayo nagbabantay rito. At doon na nagsimula yung pag-ulan ng mga bato, ng mga bote. Makikita mo sa mga taas ng building sapagkat itong compound na ito na residential, Rafi Pia, ay napapaligiran ito ng mga middle-rise building. Makikita mo may mga SWAT na nakaantabay sa mga itaas. Ito kanina pa rin na-deploy. Bagamat wala pa naman tayong anumang insidente yes, Rafi. Mark, pwede mo maisalarawan kasi nakikita lang namin yung kalye tapos may mga tao sa taas. Ito ba yung entrada doon sa mismong community o meron ding likurang bahagi nito na pwede manggaling yung demolition team? Kasi nakikita natin parang meron din silang binabato doon sa kabilang kalye. Pasensya ka na, Rafi. Ako'y wala kasing monitor. Yung nakikita mo ba mga tao? Nakikita mo may mga naka-blue? Oo, may mga naka-blue na nasa taas ng gusali, Mark. Ibig sabihin, yung camera natin kasi ang kinukunan mula dito sa panig sa likuran ng demolition team, ito yung sa Binay Road. Sa kabilang dulo kasi, Rafi, bukas din yung kalye na yon. Meron ding lagusan doon na kaya kanina palipat-lipat kami, hindi namin alam kung saan manggagaling yung demolition team. Bukas din yon, pero sinarahan nila yung both sides sa mga residente dahil nagtayo sila ng barikada ng mga pinagtapal-tapal na yero para nga hindi sila ma-penetrate from both sides. Mark, nabanggit mo rin, may mga medium-rise buildings yan, hindi kaya madama ito pagka medyo, wag naman sana lumala, itong batuhan na ito? Sa batuhan lang meron nang nadamay, Rafi. Ibig sabihin yung mga bintana dito, mga babasagin, di nagkanda basag rin. Yung mga malalapit
Pero ito naman mga building na ito ay cleared na. Kanina pa naman kasi pinakiusapan yung mga tao dyan na bakantihin muna sapagkat wala nga balak ang demolition team na umatras ngayong araw sapagkat isa sa katuparan talaga yung demolition ngayong araw. So clear dyan, pero meron din namang gusaling may mga nanonood pa sa yung parang may mga balkonahe ay may mga tao pang pinagsasabihan ng mga otoridad na bakantihin yun sapagkat pag umulan na naman ng mga bato, maaari silang mahagip. Yung lalo na yung building na blue rito na katabing-katabi na may mga office spaces. Ayun yung mga umuusyoso yung mga empleyado. Rafi. Mark, pagkatapos ba nung negosasyon kanina, nandyan pa yung police chief ng Makati or umalis na dun sa area? Nandito pa. Teka lang, kanina nga katabi ko Gusto mo ba makakausap o hindi naman? Well, Mark, ano kayong mga mangyayaring susunod dito? Nagbatuhan na kanina initially pero ngayon medyo tumigil na yata. Pero anong susunod na hakbang dyan? Itutuloy pa rin talaga yung demolition? Wala na makakapigil dito? Umatras uli yung mga demolition team pero alam mo wala kasi silang planong hindi ituloy ito ngayong araw dahil kinasa na nila at pinagandaan na rin ng demolition team itong araw na ito. Ito since 2009 daw hindi pa magawa-gawa at wala pa naman sa plano. Kanina kausap namin si Superintendent Santos, hepe ng Makati City Police. Wala pa naman sa plano nila yung ipagpabukas o ilipat na lang sa ibang araw itong demolition. Ngayon, sa puntong ito, bagamat nagkaroon uli ng magkaroon uli ng standstill, ay tuloy pa ito so far. Mark, isalarawan lang natin yung mga nakikita natin sa video, no? Unti-unting, nabanggit mo, medyo tumigil pansamantala. Pero yung mga tao mula doon sa barikada ay pumunta doon sa harapan at pumulot ng mga bato at mga bote bilang paghahanda siguro na naman kapag lumapit itong... bumabato na naman, Rafi. Nakikita niyo ba sa video? Bumabato na naman, kaya kami patras na naman. May mga... Ayan, ako naman. Pasensya ka na. Mark, nagkatawanan lang kasi tumabay sa mga bato yung isang ibon. Ibang direksyon yung pinuntahan. Kaya itong mga karapit ko, akala nila bato nagpulasan na damay patuloy ako. Ibon lang naman pala yun. Pero Mark, medyo sanay na siguro yung demolition team na nandyan, at hindi na ganun, ewan ko kung ganito kaseryoso pa rin nila tinitinan ito. Pero malamang magkasakitan yan kapag nagpag-abot itong dalawang panig. Yung mga pulis ba, meron ba dyan sa area? Oo, may mga suporta ng pulis tsaka yung mga mapsang nakadilaw. Alam mo, kahit sabihin natin sanay na sila dahil trabaho nila ito, palagi rin silang pinagsasabihan kanina sa briefing nila na wag yung sabi nga ng pulis kanina, wag kayong ngingiting aso na parang nang iinis kayo, ganyan. Wag yung pagmumulan daw sila ng pang-iinis. Kaya pagka ganito nagkakatawanan, pinapagalitan sila na para wag mukhang arrogante o pinagtatawanan nila yung mga residente na ngayon mainit na mainit ang ulo. So, isa yan sa kanilang kasama sa briefing nila. Pero ano rin sila, kahit na sabihin mo sanay rin, pagka talagang umulan din ng bato, atras din dahil maliliit naman yung kanilang mga shield na na kahoy Mark, sa panig ng mga residente naman, may nakikita tayong mga flags kanina. Meron din bang ibang grupo na sumama sa kanila? Sa loob, meron kasing dito, kagaya kanina sa dialogo, mas nagsasalita nga yung representative ng ng isang militanteng grupo na nandito na kaninang umaga pa. Meron silang organisado sila rito sapagkat meron silang mga megaphone. Sila yung kaninang umaga pa lang ay nagsasabi iniisa-isa yung tawag ay urban poor causes sa loob, kaya makikita mo yung flag nila dyan sa loob ng Guatemala compound. At Mark, may balita ba kung may pupunta mga lokal na opisyal dyan ngayon at nagsimula na nga yung kaguluhan? Wala pa naman. Simula kaninang umaga, wala ko nakitang politiko, lokal o national. Ang nandito talagang opisyal lang ay yung sa kapulisan, sa hanay ng kapulisan. Meron din taga DILG kanina rito. Meron din nga sa hanay nila na taga CHR, meron taga Social Welfare Office ng City Hall. Talagang involved ang City Hall dito sapagkat ang Makati City Government ang nagki-claim dito sa Guatemala compound na ito. Mark, kumusta yung daloy ng trapiko dyan sa lugar kung nagkakagulo na?
Wala. Sarado itong kalye na ito, PB9 road na ito, sarado to. Sapagkat nakaharang dito yung mga naka-standby na ambulansya, yung naka-standby na mga fire truck nandito, tsaka puno ng MAPSA, puno ng demolition team itong kalye na ito. Sarado ito. Mark, may katanungan din sa aking partner na si Pia. Okay. Hi Mark. Mark, nakita na namin no, yung mga sinasabi mo, no, yung mga naka-blue helmet at parang may barikada nga, no, pati yung mga miyembro ng media, medyo nandun sa likuran, no, parang, I guess, invisible police line na rin. No? Wala naman masyadong mga sibilyan na hindi naman talaga, walang kinalaman sa sitwasyon na nakikinood. Kumbaga, yung mga usiw, hindi naman nakakapasok dyan. Meron din siyempre. Meron ding mga using tatawagin, pero karamihan dito yung mga empleyado ba sa palipaligid na mga medium rise building dito. At ang iba mismo mga residente rin, kasi meron naman mga ibang residente rito na bago pa pumutok ito Pia ay nagbalot-balot na rin, tapos ay dumistansya na rin doon sa barikada, dumistansya na rin sa compound, inabang na yung kanilang mga gamit, hindi naman umaalis dito lang sa may kalye. Siguro nakikiramdam din kung matutuloy ba itong demolition o hindi, pero sila yung mga hanay ng residenteng hindi nakikipaggirian doon sa likod ng kanilang barikada. Ito yung mga handang umalis kung matutuloy ang demolition, Pia. So sa ngayon, Mark, yung sitwasyon dyan, kumbaga parang nagpapakiramdaman ba yung dalawang panig? Oo, medyo pakiramdaman kasi umatras naman yung demolition team, kaya yung mga residente nagsugura naman, yung parang i-retrieve naman yung mga bato na ibinato nila, tapos bumalik ulit sila sa kanilang hanay. Hindi pa, wala naman senyales Pia na ito'y matatapos agad dahil hindi naman talaga, hindi pa nagpa-pack up yung demolition team. Umatras lang, pero tuloy pa rin, hawak pa rin yung kanilang mga shield, yung kanilang mga pareta, yung mga maso na panggigiba nila ng mga bahay rito. Alright, well Mark, sinusubukan rin natin na kunin ang pahayag ng lokal na pamahalaan ng Makati at mamaya babalitan natin kung ano man ang kanilang magiging komento. Samantala, maraming salamat sa iyo. Mag-ingat kayo dyan, Mark Salazar.